Ako si Lani, at sa araw na ito, isusuot ko ang pinakapaborito kong puting damit. Ang araw na ito ang simula ng aking bagong buhay bilang asawa ng lalaking minamahal ko, si Marco. Matagal kong hinintay ang sandaling ito, isang perpektong araw, isang perpektong kasal. Ngunit sa likod ng mga ngiti at masayang halakhak, may isang bagay na tila hindi ko maipaliwanag. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, nararamdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Hindi ito ang tipikal na kaba ng isang ikakasal. May halong takot at pag-aalinlangan na hindi ko maintindihan. Marahil, ito ay dala ng mga huling sandali bago ko talikuran ang buhay dalaga. Pero, bakit tila mas malalim pa ang pakiramdam na ito? Pumasok si Jomar, ang matalik kong kaibigan, sa silid. "Lani, ang ganda-ganda mo," sambit niya habang nangumingiti ng malawak. Malaki ang utang na loob ko kay Jomar. Sa kabila ng maraming pagsubok, siya ang palaging nandyan para sa akin. Siya ang taong hindi ko inakala na magiging bahagi ng isang masalimuot na lihim na magbabago sa takbo ng aking buhay. "Salamat, Jomar!" sagot ko, pilit na pinapanatag ang sarili. "Ready na ba si Marco?" tanong ko. Pilit na binabaling ang isipan sa mga susunod na mangyayari. "Oo naman, excited na siya," sagot ni Jomar. Ngunit may kakaiba sa tono ng kanyang boses. Isang bagay na tila may ibang kahulugan at hindi ko mahuli. Pero pinilit kong hindi na ito alalahanin. Sa araw na ito, nais kong maging masaya at walang iniisip na problema. Habang naglalakad ako patungo sa altar, dama ko ang bawat hakbang. Ang bawat yapak ko ay parang may dalang tanong. Bakit parang may kulang? Bakit parang may mali? Ngunit nang makita ko si Marco sa dulo ng altar, lahat ng pagdududa ay tila naglaho. Siya ang aking pag-ibig, ang aking magiging asawa. Ngunit habang nagkakatinginan kami ni Marco, napansin ko si Jomar sa gilid ng kanyang mga mata. Para bang may sinasabi siya kay Marco na hindi ko mawari. Isang sulyap na akala ko ay natural lamang, ngunit tila may kahulugan. Nang magsimula ang seremonya, hawak ko ang kamay ni Marco. Ramdam ko ang init ng kanyang palad, isang bagay na nagbigay sa akin ng konting kapanatagan. Ngunit habang nag-uusap ang pari, may naramdaman akong kakaiba. Isang malamig na hangin na tila bumalot sa paligid ko. Isang bulong ang narinig ko. Mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon o talagang may naririnig ako. Pilit kong hinahanap ang pinagmula ng boses at sa aking gulat, ito'y nanggagaling sa likod ng altar. Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga bisita, sinundan ko ang boses. Hindi ko alam kung bakit ako nadadala ng aking mga paa patungo sa likod ng simbahan. Pero, tila may humihila sa akin, isang puwersang hindi ko maipaliwanag. At doon ko nakita si Marco at si Jomar, magkasama. Ang kanilang mga matay puno ng pagkabigla nang makita ako. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang mga mukhay puno ng takot. Sa isang iglap, naintindihan ko na may isang lihim na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Isang lihim na hindi ko inaasahan. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang araw ng aking kasal ay naging araw ng pagtuklas sa isang malalim na misteryo na magbabago sa lahat ng aking nalalaman. Nang umaga ng aking kasal, bumangon ako mula sa kama na may magkahalong kaba at saya. Sa salamin ng aking kwarto, nakita ko ang refleksyon ng isang babaeng handang ibigay ang kanyang buong buhay sa taong mahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng aking isip na tila hindi mapakali. Habang inaayos ni Mama ang aking buhok, napansin kong may kakaibang tingin si Alex, ang aking matalik na kaibigan. Mula pa noong kami mga bata, lagi na siyang nariyan para sa akin sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, sa araw ng aking kasal, tila may nais siyang sabihin
ngunit hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig. Alex, ayos ka lang ba? Tanong ko habang inaayos niya ang suot kong belo. Ngumiti siya, ngunit ang mga mata niya'y puno ng alalahanin. Siyempre, ito ang araw na pinakahihintay mo, sagot niya. Ngunit sa boses niya, naroon ang pag-aalala na hindi ko mawari ang dahilan. Habang papalapit ang oras ng seremonya, dumating ang isang mensahe mula kay Daniel, ang aking magiging asawa. Kita tayo sa likod ng simbahan bago magsimula ang lahat, sabi ng mensahe. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang mensaheng iyon ay nagdulot sa akin ng kakaibang kaba. Pagdating ko sa likod ng simbahan, naroon si Daniel, nakatayo sa ilalim ng isang puno. Sa tabi niya, naroon si Alex. Pareho silang tahimik at seryoso ang mga mukha. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. May kailangan kaming sabihin sa'yo, sabi ni Daniel habang nakatingin kay Alex. Napansin kong parehong nanginginig ang kanilang mga kamay. Bakit parang bigla kayong naging seryoso? Tanong ko. Pilit na ngumiti kahit nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, sabi ni Alex na tila nagpipigil ng mga luha. Pero kailangan mong malaman bago pa man magsimula ang kasal. Tumango si Daniel at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at takot. Mahal kita at hindi ko ito ginawa para saktan ka. Pero may relasyon kami ni Alex. Parang huminto ang oras. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho at ang tanging naririnig ko ay ang paghinga ko na tila nawawala. Hindi ko alam kung paano magre-react sa revelasyong iyon. Paano nangyari to? Ang tanging nasabi ko habang pinipilit na intindihin ang kanilang sitwasyon. Pilit kong pinigilan ang mga luha na nagbabadyang bumagsak sa aking pisngi. Matagal na kaming nagkikita ni Daniel, sabi ni Alex, halatang nahihirapan. Hindi namin ito sinasadya, pero nangyari. At sa huli, hindi namin kayang itago ito sa'yo. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Tanong ko, may puot sa aking boses. Ngayon pa sa araw ng kasal ko? Sinubukan naming itigil, pero hindi ko kayang magpakasal sa'yo nang hindi mo nalalaman ang totoo. Paliwanag ni Daniel. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Sa araw na dapat ay puno ng saya, napalitan ito ng sakit at pagtataksil. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bahagi ng puso ko ang tila nagbigay daan sa kanilang paliwanag. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagmamahal ko para kay Daniel at ang pagkakaibigan ko kay Alex. Umalis ako sa lugar na iyon nang hindi ko na kayang makinig pa. Tumakbo ako papunta sa pinakamalapit na parke at umupo sa isang bangko. Doon, hinayaan ko ang mga luha na bumuhos, kasabay ng mga tanong sa aking isipan. Paano ko haharapin ang sitwasyon na ito? Paano ko sila mapapatawad? Sa kabila ng sakit, naisip ko ring may bahagi sa kanilang kwento na hindi ko pa alam. Ano ang nagtulak sa kanila sa ganoong sitwasyon? Habang nakaupo roon, tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala ang nakalagay sa screen. Sinagot ko ito ng puno ng pag-aalinlangan. Hello? Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang aking tinig. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo na mo ngayon, sabi ng boses sa kabilang linya. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. May isang lihim pa na dapat mong malaman. Biglang tumigil ang tawag at iniwan akong mas naguguluhan. Sino ang tumawag at anong lihim pa ang hindi ko alam? Sabay-sabay ang lahat ng nangyari sa mga araw na sumunod sa pag-amin ni Alex, ang aking best friend. Ang hindi ko inaasahan ay ang lalim ng emosyon na magdadala sa akin sa isang hindi inaasahang landas ng katotohanan. Sa simula, ang buong kasal ay tila isang araw na pamamasyal sa isang parke.
puno ng kaligayahan at kasiyahan. Ngunit ngayon, ito'y nagiging isang maze ng pagtataksil at mga lihim. Hindi ko akalain na ang aking kasal ay magiging higit pa sa isang simpleng seremonya. Sa araw na iyon, habang nakasuot ng puting gown, tila isang prinsesa sa kanyang tore. Ang mundo ko ay biglang umikot at ang mga pangarap ko ay unti-unting nawawala. Ang pag-amin ni Alex na mahal niya si Daniel, ang aking mapapangasawa, ay isang suntok sa dibdib. Parang isang pelikula na hindi ko inaasahan ng plot twist. Sa mga sumunod na araw, pilit kong iniiwasan si Daniel. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Sa aking isip, naglalaban ang pag-ibig at galit, ang pag-unawa at pagkamuhi. Ang tanging alam ko ay kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Isang gabi, habang nakaupo sa aming maliit na sala, tahimik kong iniwan ang isang mensahe kay Alex. "Kailangan natin mag-usap," sabi ko. Hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin, ngunit nagulat ako nang agad siyang tumugon. "Oo, dapat lang." Nagkita kami sa isang maliit na kafe sa tabi ng ilog, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagmumukhang mga bituin sa tubig. Hindi ko alam kung paano simulan ang usapan, ngunit si Alex ang nagbigay ng unang hakbang. "Alam kong mahirap ito para sa'yo," sabi niya, boses puno ng pag-aalala. "Ngunit kailangan mong malaman na hindi ko sinadya na masaktan ka." "Hindi ko maiwasang masaktan, Alex. Alam mo yon?" Sagot ko, pilit na pinipigil ang mga luha. "Paano mo nagawa ito? Mahal mo siya? Mahal mo si Daniel?" Hindi siya agad nakasagot. Tumitig siya sa akin, tila nag-iisip ng tamang salita. "Oo, mahal ko siya. Pero mahal din kita." Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ang kanyang pag-amin ay parang isang kutsilyo na muling bumabaon sa aking puso. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagi sa akin na nais ng pag-unawa. Nais kong maintindihan ang lalim ng kanilang nararamdaman, ang komplikado ng kanilang sitwasyon. "May nangyari ba sa inyo?" tanong ko. Hindi mapigilan ang sarili. Bago pa man ang lahat ng ito, tumango si Alex, bagaman ang kanyang mata ay puno ng pagsisisi. "Oo, may nangyari. Ngunit hindi mo dapat malaman ang lahat ng detalye. Ang mahalaga ay alam ko na hindi lang ako ang bahagi ng kwentong ito." Putol ko, habang unti-unting bumubuo ang isang plano sa aking isipan. Sa mga araw na sumunod, nagdesisyon akong kausapin si Daniel. Alam kong hindi ito magiging madali, ngunit kailangan kong malaman ang kanyang panig. Kailangan kong malaman kung paano niya nagawang itago sa akin ang lahat ng ito. Nagkita kami sa parke kung saan kami unang nagkakilala. Ang hangin ay malamig, at ang mga dahon ay unti-unting naglalagas, para bang sumasalamin sa unti-unting pagbagsak ng lahat ng pinaniwalaan ko. "Daniel?" sabi ko, boses puno ng determinasyon. "Kailangan nating mag-usap." Tumango siya, tila handa sa kung anuman ang aking sasabihin. "Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan kita." "Hindi lang galit, hindi lang sakit. Gusto kong maintindihan kung paano ito nangyari. Mahal mo ba siya?" Hindi siya agad nakasagot. Tumitig siya sa lupa bago siya nagsalita. "Oo, mahal ko siya. Pero mahal din kita." Sa kanyang pag-amin, tila bumagsak ang mundo ko. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Parang biglang nawala ang bigat ng mga tanong sa aking isipan. Alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang ideya na maaaring magbigay linaw sa lahat. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng pagtataksil, naisip kong may paraan para sa amin. Isang paraan para malaman kung ano ang totoo, kung ano ang tama.
Kailangan nating malaman, sabi ko kay Daniel, habang hawak ang kanyang kamay, kung ano ang talagang nararamdaman naman natin. Kailangan nating malaman kung ano ang tama para sa ating tatlo. Sa kanyang mata, nakita ko ang pag-asa. At sa sandaling iyon, alam kong ito ay simula ng isang bagong yugto. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam kung ano ang magiging katapusan ng kwentong ito. Ang tanging alam ko ay kailangan kong harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Ang araw ng kasal ko ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, pinili kong huwag hayaan ang mga aling-asngas na gumulo sa isip ko. Mahal ko si Franco, ang lalaking papakasalan ko. Sigurado akong mahal din niya ako. At si Gabriel, ang matalik kong kaibigan, ay laging nariyan para suportahan ako. Kahit hindi ko maitatanggi na may mga pagkakataong nararamdaman kong may bumabalot na kakaibang tensyon sa pagitan naming tatlo. Habang hinahanda ako ng mga makeup artist sa bridal suite, hindi ko maiwasan ang pag-usapan ang mga nakaraang linggo. Si Gabriel, na palaging nasa tabi ko, ay tila mas tahimik kaysa sa normal. Hindi ko siya masisisi. Alam kong pagod siya sa pag-aasikaso ng lahat ng detalye ng kasal. Siya ang naging kanang kamay ko sa lahat ng ito. At kung wala siya, malamang hindi magiging ganito kaganda ang araw na ito. Gab, sigurado ka bang okay ka? Tanong ko habang inaayos niya ang laylayan ng aking wedding gown. Hindi siya sumagot agad. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin sa akin na parang may iniisip siyang mabigat. Oo naman, Claire. Nandito lang ako para sa'yo. Sagot niya, pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko na pinansin iyon. Ayokong masira ang araw ko para sa mga bagay na hindi ko lubos na maintindihan. Matapos ang ilang oras ng paghahanda, dumating na ang oras para maglakad ako sa altar. Napuno ang buong simbahan ng mga bulaklak, ilaw, at musika, lahat ayon sa plano ko. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng mga bisita, naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Para bang may paparating na hindi ko maipaliwanag. Habang naglalakad ako sa aisle, ang mga mata ko ay tumutok kay Franco. Nakatayo siya malapit sa altar, gwapo at maaliwalas ang ngiti. Pero, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin niya kay Gabriel, na nakatayo lamang sa gilid bilang best man. Hindi ko alam kung paranoia lamang ito, pero may kung anong nasa pagitan nila. Isang lihim na hindi ko mawari. Pagkatapos ng seremonya, lahat ay tila perpekto. Ang reception ay puno ng tawa, musika at pagkain. Pero ang utak ko ay hindi matahimik. May mga pagkakataong nahuhuli ko si Franco na palihim na tumitingin kay Gabriel. At si Gabriel, na madalas magpakitang gilas sa mga ganitong okasyon, ay tila nawalan ng sigla. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin, pero ang kakaibang koneksyon nila ay hindi ko na kaya baliwalain. Sa kalagitnaan ng gabi, habang abala ang lahat sa pagsasayaw, lumayo ako saglit para magpahinga. Nasa garden ako, pinapanood ang mga bituin, nang biglang lumapit si Gabriel. May dala siyang champagne at isang ngiti na pilit niyang ikinukubli. Claire, okay ka lang ba? Tanong niya habang iniaabot ang baso ng champagne. Tumingin ako sa kanya, sinusubukang basahin ang ekspresyon ng kanyang muka. Gab, mayroon ka bang gustong sabihin sa akin? Alam kong may mali, pero hindi ko alam kung ano. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, umupo siya sa tabi ko, tila nag-iisip. Matagal bago siya nagsalita, pero nang gawin niya, ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga palaso sa puso ko. Claire, mahal kita. Alam mo yan, hindi ba? Pero may mga bagay na hindi ko kailanman sinabi sa'yo. Humugot siya ng malalim na hininga. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang gulo sa kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin, Gabriel?
Ano ang hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko, ramdam ang kaba sa dibdib ko. Bago siya nakasagot, biglang lumitaw si Franco. Nagulat ako nang makita siyang naroon at tila tensyonado ang ekspresyon niya. Tumayo siya sa harap namin. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Gabriel. Wala siyang sinabi, pero ang presensya niya ay nagpadilim sa paligid. Claire? Simula ni Franco. May kailangan kang malaman. Ang boses niya ay mabigat at alam kong hindi ito basta-basta. Tumayo ako, ang mga mata ko ay naglalaban-laban sa dalawa. Ano ito, Franco? Ano ang nangyayari? Tumitig siya kay Gabriel na para bang sinasabing siya ang dapat magsalita. Ngunit bago pa man makapagpaliwanag si Gabriel, dumukot si Franco ng isang piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang coat. Iniabot niya ito sa akin. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig. Binuksan ko ang papel at ang mga salitang nakasulat doon ay nagpatigil sa mundo ko. Isang liham. Isang liham na malinaw na isinulat ni Franco para kay Gabriel. Ang nilalaman, pag-amin ng damdamin. Pag-amin ng isang relasyon na hindi ko kailanman inakala. Hindi ako makapaniwala. Ang puso ko ay tila pinunit at iniwang wala ni isang piraso. Ang lalaking pinili kong pakasalan, ang lalaking inakala kong magiging katuwang ko sa buhay, ay may lihim na relasyon. Sa matalik kong kaibigan. Napaluhod ako sa lupa. Ang luha ko ay bumagsak ng hindi ko namamalayan. Ang dalawang taong pinakamahalaga sa buhay ko ay nagtatago ng isang lihim na bumago sa lahat ng tingin ko sa kanila. Claire, bulong ni Gabriel, hindi namin ginusto ito. Pero ano? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang galit at sakit. Niloko ninyo ako. Pareho kayong nagsinungaling sa akin. Hindi sila sumagot. Ang katahimikan nila ay parang mga kutsilyong tumatarak sa puso ko. At doon ko napagtanto. Ang kasal ko ay hindi isang selebrasyon ng pagmamahalan. Isa itong patibong ng katotohanan. Ang dalawang lalaking pinakamahalaga sa akin ay may lihim na pag-ibig na hindi ko kailanman naging bahagi. Tumayo ako. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapatawad. Umalis ako sa garden, iniwan sila roon, parehong tahimik at tila tuliro. Ang gabi ng kasal ko, na dapat puno ng saya, ay nauwi sa isang bangungot na hindi ko alam kung paano haharapin. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Sa araw na iyon, nararamdaman ko ang pag-aalinlangan sa aking dibdib habang naglalakad papunta sa simbahan. Ang hangin ay tila puno ng tensyon at ang bawat hakbang ko ay parang may bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang araw ng aking kasal, dapat ay puno ng saya at pag-asa. Sa halip, may bahagi ng aking pagkatao na tila naninikip, parang may isang lihim na nagkukubli sa likod ng bawat ngiti at yakap. Si Liam, ang aking matalik na kaibigan, ay laging nasa tabi ko mula pa noong kami ay bata. Siya ang klase ng kaibigan na alam mo ng lubos. Oh, sa tingin ko, alam ko. Ngayong araw, siya ang aking best man. At habang tinitingnan ko siya, may kung anong kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may gustong ipabatid, ngunit hindi niya masabi. Si Adrian, ang aking magiging asawa, ay naglalakad papunta sa akin at pilit na nilalabanan ang kaba sa kanyang mukha. Nagkatitigan kami ni Liam habang naglalakad papunta sa altar. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinipigil. Liam, ayos ka lang ba? Tanong ko, inaasahan ko na maririnig ko ang karaniwang sagot na, oh, syempre. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Isang hawak na puno ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sa loob ng simbahan, habang naglalakad ako papunta sa altar, hindi ko maiwasang mapansin ang mga mata ni Adrian na tila nag-aalab sa emosyon.
Ang bawat hakbang ay parang isang hakbang papalapit sa isang lihim na hindi ko mawari. Pero pinilit kong itulak ang mga pag-aalinlangan sa gilid. Iniisip na marahil ay kinakabahan lang ako. Dahil sa bigat ng okasyon. Habang nagsimula ang seremonya, naramdaman ko ang paglamig ng simoy ng hangin na tila bumabalot sa akin. Sa parehong pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang kislap sa mga mata ni Liam na tila may ibig sabihin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkabahala, ngunit hindi ko mawari kung para saan. Sa mga oras na iyon, naglaro ang mga alaala sa aking isipan, ang mga tawanan at iyakan namin ni Liam, ang mga pangako at plano namin ni Adrian. Ngunit bakit parang may puwang na hindi ko maabot? Sa gitna ng seremonya, bumaling ako kay Adrian, at sa kanyang mga mata, may isang kislap ng pag-aalinlangan. Adrian, mahal kita, sabi ko. Habang namumutawi ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang tanong na hindi ko maalis. Ano ang nangyayari? Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga pangako at halakhak, naramdaman ko ang kakaibang tensyon. Habang papalapit na kami sa bahagi ng seremonya kung saan kami magpapalit ng singsing, biglang nagkaroon ng pagkilos na hindi inaasahan. Si Liam ay lumapit sa amin at sa kanyang mga mata ay may determinasyon. Kailangan kong sabihin ito. Wika niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Biglang tumigil ang oras para sa akin. Ang simbahan ay tila naging tahimik sa mga susunod na sandali. Naramdaman ko ang pag-aalinlangan at kaba sa aking dibdib. Ano ang sasabihin niya? Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na matagal nang nakatago. Adrian, ako! Nagsimula si Liam, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang umagos ang kanyang luha. Hindi ko kayang itago pa ito. Mahal kita. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak sa akin tulad ng mabigat na palaso. Ang buong mundo ko ay tila bumaligtad sa isang iglap. Si Adrian, ang aking magiging asawa, ay may lihim na pag-ibig kay Liam? Bakit ngayon? Bakit sa araw ng aming kasal? Lumingon ako kay Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Sa mga mata niya, nakita ko ang kumpirmasyon ng mga salitang binitiwan ni Liam. Ito ang dahilan ng kanyang pagkabalisa, ang lihim na pag-ibig na matagal na palang namamagitan sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang mga pangarap ko para sa araw na ito ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at sakit na hindi ko inaasahan. Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Paano ko tatanggapin na ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko ay may lihim na pag-ibig na hindi ko alam? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang boses ni Adrian. I'm sorry, wika niya, puno ng pagsisisi. Hindi ko sinadya. Mahal kita pero... Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng buong sitwasyon. Ang kasal na ito ay hindi na magiging katulad ng inaasahan ko. Ang lihim na ito ay nagdulot ng lamat sa aming mga buhay na hindi ko alam kung paano pa maaayos. Habang tinutok ko ang aking tingin kay Liam, naramdaman ko ang pagkapit ng isang bagong katotohanan. Sa likod ng kanyang mga mata, may pag-asang hindi ko mawari. Sa likod ng lahat ng ito, alam kong may desisyon akong dapat gawin. Isang desisyon na magbabago sa aking kinabukasan. Sa mga nakaraang linggo, palapit ng palapit ang araw ng aming kasal. Abala ako sa pag-aayos ng mga detalye at pagtiyak na magiging maayos ang lahat sa aming espesyal na araw. Ngunit sa kabila ng aking kagustuhan na mag-focus sa kasal, hindi ko maiwasang maramdaman ang bumabagabag na katanungan sa aking isipan. Ang mga katanungang ito ay nag-ugat mula sa mga kakaibang kilos ni Andrew, ang aking best friend, at ni Daniel, ang aking magiging asawa. Isang araw,
Habang nasa bahay ako at nag-aayos ng mga bulaklak na gagamitin sa kasal, bigla kong naisip na baka may itinatago sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kutob akong hindi ko maipaliwanag. Naalala ko ang mga pag-uusap nila noong mga nakaraang buwan. Mga pag-uusap na palaging may halong pag-iwas at kakulangan ng detalye. Minsan, nahuhuli ko ang mga tingin ni Andrew kay Daniel, na para bang may sinasabi ang mga mata niya na hindi niya mabigkas. Isang gabi, nagpa siya akong kausapin si Andrew. Tinawagan ko siya at niyayang magkape sa paborito naming coffee shop. Pagdating ko roon, nakaupo na siya sa isang sulok, tila balisa. Nag-order kami ng kape at nag-usap ng kaunti tungkol sa kasal. Pero, hindi ko na kayang itago pa ang aking nararamdaman. Andrew? Sabi ko, habang nakatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. May kailangan akong malaman. May sikreto ba kayong itinatago ni Daniel sa akin? Napansin ko ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Andrew. Para bang nagulat siya sa aking tanong, ngunit may bahid ng pangungumpisal sa kanyang mga mata. Alam mo, hindi madali ito para sa akin, sabi niya, mabigat ang boses. Pero sa tingin ko, oras na para malaman mo. Tahimik ako habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Pakiramdam ko ay may kung anong bumagsak sa aking dibdib. Isang kaba na hindi ko maipaliwanag. Matagal ko nang kilala si Daniel. Patuloy ni Andrew. Mas matagal pa kaysa sa pagkakaibigan natin at hindi lang kami basta magkaibigan. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang matatalas na palaso. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinipilit ang aking sarili na manatiling kalmado. Si Daniel. Siya ay naging parte ng buhay ko sa paraang hindi ko inaasahan. Mahal ko siya, noon pa man. At hindi iyon nagbago kahit na alam kong ikaw ang mahal niya. Napakapit ako sa gilid ng mesa. Pilit na iniintindi ang lahat ng narinig. Pero paano? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natatakot ako. Natatakot akong mawala ka bilang kaibigan. Natatakot akong masira ang lahat dahil sa damdamin ko. Para akong naipit sa gitna ng isang malalim na bangin. Ang aking best friend pala ay may matagal ng lihim na relasyon sa aking magiging asawa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nalaman ko. Mahal mo ba siya? Tanong ko kay Andrew, boses ko'y halos pabulong. Tumango siya, may luha sa kanyang mga mata. Oo, pero alam kong ikaw ang mahal niya at ayoko kayong mawala. Nang gabing iyon, umuwi akong gulong-gulo ang isipan. Hindi ko alam kung paano kong haharapin si Daniel. Hindi ko alam kung paano kong haharapin si Andrew. Ngunit alam ko na kailangan kong malaman ang katotohanan mula kay Daniel. Kinabukasan, sa kabila ng takot at kaba, nagpasya akong kausapin si Daniel. Tinawagan ko siya at niyayang mag-usap. Pagkatapos ng trabaho, nagkita kami sa isang parke. Ang lugar kung saan unang beses ko siyang nakita at minahal. Daniel, sabi ko, diretso sa punto. May sinabi sa akin si Andrew kahapon tungkol sa inyong dalawa. Nakita ko ang biglang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na may relasyon kayo noon, na mahal ka niya at... Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigil ang luha. Na mahal mo rin siya. Tahimik siya, hindi makatingin sa akin ng diretso. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Alam ko na ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, pero kailangan kong marinig ang katotohanan. Mahal kita, pero... Nagsimula siya, boses ay puno ng kaba. Mahal ko rin si Andrew, noon pa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na para bang isang matinding bagyo. Hindi ko alam kung paano magsisimula muli o kung may dahilan pa para ipagpatuloy ang kasal. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko
na hindi ito ang katapusan. Puno ng pag-aalinlangan at sakit ang aking puso, ngunit naramdaman kong may bagong simula na nakatadhana sa akin. At sa gitna ng lahat ng ito, natuklasan ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan, na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nasusukat sa kung gaano katagal mong kilala ang isang tao, kundi sa kung paano mo kayang magpatawad at magpatuloy. Naisip ko na ang araw ng aking kasal ang magiging pinakamasayang araw ng aking buhay. Ngunit habang lumalapit ito, ramdam ko ang bumibigat na pakiramdam sa aking dibdib. Nagsimula ito bilang isang bulong ng duda, ngunit naging isang kalampag na hindi ko na kayang ipagsawalang bahala. Si Miguel, ang aking magiging asawa, ay perpekto sa mata ng marami. Matangkad, gwapo, at may magandang trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may mga sandali na tila wala siya sa aming mundo. Nariyan siya, ngunit parang may ibang bagay na bumabagabag sa kanya. At si Samuel, ang aking matalik na kaibigan. Kilala ko siya mula pagkabata. Lagi siyang nasa tabi ko sa lahat ng mahahalagang yugto ng aking buhay. Isa siyang tao na maaasahan. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, napapansin ko ang mga pag-iwas niya sa aking mga tanong tungkol sa kasal. May mga pagkakataon pang parang may nais siyang sabihin, ngunit hindi niya magawang ipahayag. Isang gabi bago ang kasal, nagpa siya akong kausapin si Samuel. Alam kong may alam siya na dapat kong malaman. Nagkita kami sa aming paboritong coffee shop, isang tahimik na lugar na puno ng alaala ng aming pagkakaibigan. Samuel, bungad ko habang nakatingin sa kanyang mga mata na tila puno ng alinlangan. May kailangan ba akong malaman? Napabuntong hininga siya at saglit na tumingin sa bintana. Tila nag-iisip kung paano sasabihin ang isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko kayang magsinungaling sa'yo. Simula niya. Naramdaman ko ang kaba sa kanyang tinig. Ano yun, Samuel? Sabihin mo na. Miguel. At ako. May nangyari sa amin. Bumagsak ang kanyang mga salita na parang kulog sa isang malinaw na araw. Hindi ko alam kung paano magre-react sa una. Para bang ang buong mundo ko'y biglang nabaligtad. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, kahit na sa kaloob-looban ko'y nauunawaan ko ang kanyang tinutukoy. Magkahalong hiya at pagsisisi ang bumakas sa kanyang muka. Noong isang taon, bago pa kayo naging seryoso ni Miguel, kami ni Miguel ay nagkaroon ng relasyon. Ang kanyang mga salita ay tila mga kutsilyong tumatarak sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanang ang aking magiging asawa ay nakipagrelasyon sa aking matalik na kaibigan. O ang katotohanang itinago nila ito sa akin. Matagal na yun at tapos na. Dagdag ni Samuel agad. Naging komplikado lang lahat. Hindi ko inaasahan na magiging kayo ni Miguel. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng iyon. Ang tiwala ko kay Miguel at Samuel ay tila nauupos na kandila. Paano ko haharapin ang kinabukasan na puno ng mga lihim at pagtataksil? Habang nakaupo kami doon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Biglang pumasok si Miguel sa coffee shop, halatang nagulat nang makita kaming magkasama. Mahal? Sabi niya, lumalapit sa amin. Anong ginagawa mo rito? Tumingin ako kay Samuel, tapos kay Miguel. Nag-uusap lang kami tungkol sa isang bagay na mahalaga. Namula ang mukha ni Miguel, halatang kinakabahan. Samuel, sinabi mo na ba sa kanya? Tumango si Samuel, tila pagod na sa bigat ng dala niyang sikreto. Oo, Miguel, alam na niya. Dahan-dahan akong tumayo, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan kong mag-isip. Kailangan ko ng oras, sabi ko, bago tumalikod sa kanilang dalawa at lumabas ng coffee shop. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili ko.
Paano ko haharapin ang kinabukasan na puno ng mga lihim? Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin ang nagtataka kung bakit ngayon lang nila ito inamin. May ibang bagay pa bang hindi ko alam? At sa dulo ng kalsada, habang naglalakad sa ilalim ng mga poste ng ilaw, napag-isipan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang tunay na tanong ay hindi kung kaya ko pa bang ituloy ang kasal, kundi kung bakit tila may mas malalim pang dahilan si Samuel sa pagbubunyag na ito. Ano pa ang itinatago niya? Bago ko pa man malaman ang sagot, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko si Samuel, tumatakbo at humihingal, tila may nais pang sabihin. May isa pang bagay, mahalaga ito. Sabi niya, nagpapanik. May hindi pa sinasabi si Miguel sa'yo at kailangan mong malaman bago ang lahat. Napahinto ako, nagtataka at naguguluhan. Ano pa itong bagong lihim na bumabalot sa aking magiging asawa? At paano nito mababago ang lahat ng alam ko tungkol sa amin? Sa sandaling iyon, alam kong ang pag-ibig at pagtitiwala ay hindi sapat. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ngunit handa na ba ako sa susunod na revelasyon? Habang papalapit ang araw ng aking kasal, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Lahat ng tao sa paligid ko ay abala sa paghahanda. Ang pamilya ko ay nag-aasikaso ng mga bisita at dekorasyon. At ang mga kaibigan ko ay abala sa mga detalye ng programa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko mawari ngunit alam kong naroroon. Si Michael, ang aking magiging asawa, ay tila laging malalim ang iniisip. Minsan ko siyang naabutan sa hardin, nakatitig sa kawalan, para bang may pinipilit na intindihin. Sinubukan kong tanungin siya tungkol dito, ngunit ngingiti lamang siya at sasabihing, "Wala to, pagod lang siguro." Sa kabilang dako, si Jordan, ang matalik kong kaibigan, ay mas masigla kaysa dati. Siya ang tumutulong sa akin sa lahat ng bagay. Mula sa pagpili ng damit pangkasal hanggang sa pag-aayos ng seating arrangement. Kapag kasama ko siya, parang nawawala ang alinlangan sa puso ko. Ngunit may mga pagkakataong nahuhuli ko siyang may kausap sa telepono. Naglalakad palayo para hindi ko marinig. Kapag tinatanong ko siya, lagi niyang sinasabi, "Wala to, business call lang." Isang gabi, habang abala ako sa pag-aayos ng mga regalo para sa mga abay, biglang pumasok si Jordan sa kwarto. "Kailangan nating mag-usap," anya, halatang aligaga. "Ngayon na ba? Hindi mo ba nakikita na ang dami kong ginagawa?" Tugon ko, hindi maitago ang iritasyon. "Oo, ngayon na," sagot niya, sabay hila sa akin palabas ng kwarto. Dinala niya ako sa isang tahimik na sulok ng bahay, malayo sa ingay at gulo ng mga tao. Doon, hinarap niya ako, seryoso at parang may gustong sabihin na mabigat. "Ano ba to, Jordan? Pinatatakbo mo naman ang utak ko," sabi ko, pilit na binibiro ang sitwasyon. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. "May kailangan kang malaman at sana'y makinig ka muna bago ka magalit o magdesisyon." Parang biglang bumagal ang oras. Ang mga susunod na salita niya ay tila mga punyal na unti-unting bumaon sa puso ko. "May relasyon kami ni Michael," sabi niya. Tila ang bawat salita ay may bigat na di mapapantayan. Matagal na. Napatigil ako. Parang gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Gusto kong magalit, magwala, ngunit tila naubos ang lahat ng lakas ko. "Hindi pwede to, Jordan. Kasal ko na sa loob ng ilang araw." Bulong ko. Halos hindi marinig ang sarili kong tinig. "Alam ko," sagot niya, puno ng pagsisisi. Nagmakaawa akong itigil na namin, pero hindi ko mapigilan. Mahal ko siya. Naguguluhan ako. Ang taong pinagkakatiwalaan ko mula pagkabata.
Ang taong kasama ko sa bawat saya at lungkot ay siyang taong nagtaksil sa akin. At ang lalaking pinili kong makasama habang buhay ay isa ring parte ng pagtataksil na ito. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ko. Hindi alam ang susunod na hakbang. Baka oras na para pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo, sagot ni Jordan. Hindi ko sinasabing iwan mo siya, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Habang bumabalik kami sa loob ng bahay, tila hindi ko na marinig ang ingay ng paligid. Nasa isang ulap ako ng kalituhan at sakit. Alam kong kailangan kong harapin si Michael, ngunit ang tapang na iyon ay tila nawala na. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang mga paghahanda, ngunit ang mga mata ko ay laging nakatuon kay Michael at Jordan. Hindi ko maintindihan kung paano nila nagawang itago ang kanilang lihim. Sa kabila ng sakit, nagdesisyon akong kausapin si Michael. Isang gabi, bago ang kasal, nagpunta ako sa bahay ni Michael. Hindi ko na alintana ang oras. Kailangan kong marinig ang paliwanag niya. Ngunit sa pagdating ko, ang sumalubong sa akin ay hindi inaasahan. Nakabukas ang pinto at narinig ko ang pag-uusap nila ni Jordan. Sa labas ng pinto, nakita ko si Michael na lumuluha habang yakap-yakap si Jordan. Sana kaya kitang ipaglaban, narinig kong sabi ni Michael, at sa sandaling iyon, natanto ko ang lalim ng kanilang relasyon. Ngunit bago pa man ako makagawa ng kahit anong hakbang, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa itaas. Nagkatinginan kaming tatlo at agad na tumakbo sa pinagmulan ng ingay. Sa pag-akyat namin sa hagdan, ang bumungad sa amin ay isang eksena na hindi namin inaasahan. Ang mga larawan namin ni Michael sa sahig, basag at kalat-kalat. Sa gitna ng kaguluhan, isang liham ang nakita ko sa ilalim ng mga basag na larawan. Isa itong sulat na tila matagal nang itinago. Isang liham mula sa isang taong hindi ko inaasahang magiging bahagi ng gulo ng aming mga buhay. Habang binabasa ko ang mga nakasulat, unti-unting lumilinaw ang mas malalim na sikreto na bumabalot sa aming tatlo. Sa araw ng aking kasal, ang hangin ay tila puno ng mga bulong na hindi ko mawari. Ang pagmamadali ng mga tao sa paligid ko ay parang isang malabong panaginip. Nakasuot ako ng puting damit na tila bumabalot sa akin ng mga pangarap na matagal ko nang inasam. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang aking refleksyon sa salamin, may bahagi ng aking sarili na nagdududa, isang mahiwagang kutob na hindi ko maalis. Si Marco, ang aking matalik na kaibigan, ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa paligid. Siya ang aking sandigan sa lahat ng oras, ang taong laging nandyan para sa akin kahit sa mga pagkakataong pakiramdam ko ay nag-iisa ko. Pero sa araw na ito, may kakaiba sa kanyang mga mata, isang tila pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. "Handa ka na ba?" tanong ni Marco habang inaayos ang mga bulaklak sa aking buhok. Ngumiti ako sa kanya. Ngunit ang aking puso ay nag-aalangan. "Oo, siguro," sagot ko. "Pero bakit parang kinakabahan ka?" Wala to," tugon niya, sabay iwas ng tingin. "Alam mo naman, gusto kong maging perpekto ang lahat para sa'yo." Ang mga salita ni Marco ay tila may ibang kahulugan, ngunit hindi ko maipaliwanag. Sa mga oras na yon, naramdaman ko ang paglapit ni David, ang aking magiging asawa. Ang kanyang presensya ay laging nagbibigay sa akin ng katiyakan. Ngunit sa araw na ito, may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang tila nagtatagong anino. "Ang ganda mo!" bulong ni David sa akin, habang hinahawakan ng aking kamay. "Ang lahat ng ito ay para sa atin." Ngumiti ako, ngunit ang aking puso ay patuloy na nag-aalangan. Sa ilalim ng mga ngiti at kasiyahan ng araw na ito, may bumabagabag sa aking isipan. At sa kabila ng aking mga pangarap na maging masaya, hindi ko maalis ang pakiramdam na may lihim na nakatago sa likod ng mga ngiti at bulong.
Habang naglalakad kami patungo sa altar, ramdam ko ang tibok ng aking puso. Nagsimula ang seremonya, at bawat salita ng pari ay tila isang musika na pumupuno sa buong paligid. Ngunit sa bawat hakbang ko, ang aking isipan ay patuloy na naglalakbay sa pagitan ng duda at pag-asa. At sa wakas, nang umabot kami sa bahagi ng seremonya kung saan kinakailangan na namin magbigay ng mga pangako sa isa't isa, naramdaman ko ang tensyon sa hangin. Si Marco, na nakatayo sa tabi ni David, ay tila may nais sabihin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. At sa sandaling iyon, alam kong may mangyayari. Sandali, biglang sabi ni Marco habang may luha sa kanyang mga mata. May kailangan akong sabihin, ang lahat ay natigilan. Ang mga bulong ng mga bisita ay tila naging dagundong sa aking pandinig. Pinigilan ko ang aking hininga habang hinihintay ang mga susunod na sasabihin ni Marco. Alam ko na dapat hindi ko ito sinasabi sa harap ng lahat, patuloy niya. Pero, hindi ko kayang itago pa. Ang tingin ni Marco ay naglakbay kay David. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga pangyayari. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. At sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Ang lihim na tinatago ng dalawang lalaking pinakamahalaga sa akin. David at ako. Kami ay may nararamdaman para sa isa't isa, pahayag ni Marco, habang bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Matagal na naming itinatago ito, pero hindi ko na kayang magpanggap pa. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumusok sa aking puso. Ang mundo ko ay biglang gumuho, at ang mga pangarap na inaasam ko ay tila mga bula ng sabon na pumutok sa hangin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito, ngunit alam kong hindi ko na maibabalik pa ang mga nagdaang oras. Habang nakatitig sa kanilang dalawa, naramdaman ko ang sakit at pagkabigo. Ngunit kasabay ng mga damdaming iyon, naramdaman ko rin ang pag-unawa. Ang pag-ibig ay hindi palaging perpekto, at ang mga lihim na ito ay bahagi ng masalimuot na mundong ginagalawan namin. Ang seremonya ay natigil, at ang mga bisita ay nagbulong-bulungan, puno ng pagtataka at pagkagulat. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Ang lihim na nag-uugnay sa amin ay hindi na isang misteryo. At sa wakas, ang katotohanan ay lumitaw sa liwanag, at habang naglalakad ako palayo sa altar, iniwan ko ang aking mga pangarap sa likod. Ngunit sa kabila ng pagkawasak, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kwento kung saan ang pag-ibig ay hindi palaging sumusunod sa inaasahan, ngunit laging hinahanap ang tamang daan. Sa araw na ito, sa gitna ng mga nakukulay na bulaklak at mga ngiti ng mga bisita, tila ba ang lahat ay perpekto. Ang simoy ng hangin ay may halong tamis ng mga bulaklak sa hardin, na parang nag-aanyaya ng bagong simula. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin, sa aking bawat galaw, habang ako'y naglalakad patungo sa altar. Ngunit sa likod ng aking maskara ng kaligayahan, may isang bahagi sa akin na patuloy na nagdududa. Sa aking puso, may isang lihim na nagpupumilit kumawala. Si Miguel, ang aking pinakamatalik na kaibigan, ay nakatayo sa tabi ng aking magiging asawa, si Daniel. Pareho silang nakangiti, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may isang bagay na tila mali. Sa mga nakaraang linggo, napansin ko ang mga palihim na tinginan at pag-uusap nila. Bagamat sinubukan kong iwaksi ang pag-aalinlangan, hindi ko maikakaila ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Habang patuloy akong naglalakad, bumabalik sa akin ang mga maliliit na detalye, ang mga hindi inaasahang pagkikita sa pagitan nila, ang mga pag-uusap na biglang natatapos kapag ako'y dumadating, at ang mga mensahe sa kanilang mga telepono na tila ba laging sa akin ay tinatago.
Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, pinili kong magtiwala. Pagkatapos ng lahat, mahal ko si Daniel at hindi ko kayang mawala ng tiwala sa aking matalik na kaibigan. Ngunit sa araw na ito, sa harap ng altar, ang mga pagdududa ay tila mas malakas kaysa dati. Sa hilera ng mga bisita, ang mga mata ng aking ina ay puno ng kaligayahan at pag-asa. Sa bawat hakbang, iniisip ko ang kanyang mga pangarap para sa akin. Ang kanyang kagustuhang makita akong masaya at nagtagumpay. Ngunit hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili, ano ko nga ba ang tunay na kaligayahan? Nang sa wakas ay nakatayo ako sa harap ni Daniel, ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng pagmamahal. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, nararamdaman ko ang kanyang sinseridad. Pero sa gilid ng aking paningin, si Miguel ay nakatingin sa amin na may isang kakaibang ekspresyon. Halos parang may kalungkutan sa kanyang mga mata. Habang nagsisimula ang seremonya, ang mga salita ng pari ay tila nagiging malabo. Sa bawat "ikaw ba" ay nangangako, ang bigat ng mga salitang ito ay tila mas lumalalim sa akin. Ngunit sa bawat pagtango ni Daniel, nararamdaman ko ang kanyang determinasyon. Bagamat hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang mga mata, pinili kong maniwala. At sa wakas, dumating ang sandali ng pagpapalitan ng mga singsing. Habang inilalagay ni Daniel ang singsing sa aking daliri, naramdaman ko ang lamig ng metal laban sa aking balat, na tila ba isang simbolo ng bagong yugto sa aming buhay. Ngunit bago ko pa man maisuot ang singsing sa kanyang daliri, narinig ko ang isang mabigat na buntong hininga mula kay Miguel. Ang tunog na iyon ay tila bumalot sa buong paligid, na nagbigay ng pag-aalinlangan sa akin. Sa isang iglap, naalala ko ang gabing iyon kung saan nakita ko sila sa isang tahimik na kainan. Ang kanilang mga mata ay puno ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Sa isang iglap, ang lahat ng aking mga pagdududa ay bumalik, mas matindi kaysa dati. Ano nga ba ang kanilang lihim? Bakit sa kabila ng kanilang mga ngiti, may isang bagay na tila hindi tama? Sa isang sandaling puno ng kaba, tiningnan ko si Miguel. Ang kanyang mga mata ay tila ba nagmamakaawa na parang may nais siyang sabihin. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. At sa likod ng kanyang mga mata, isang lihim ang unti-unting lumilitaw. Bago pa man makapagpatuloy ang seremonya, narinig ko ang kanyang tinig, mabigat at puno ng damdamin. "Hindi ko kayang itago ito," sabi ni Miguel, halos pabulong. Ngunit sapat na upang marinig ni Daniel at ng mga taong malapit sa amin. Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim na tumusok sa aking puso. Ang mga bisita ay nagulat. Ang kanilang mga bulong ay naghalo-halo, na nagpapalubha sa tensyon sa paligid. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang pagkatakot. Hindi lamang sa kung ano ang posibleng mangyari, kundi sa kung ano ang maaari kong matuklasan. Sa isang iglap, ang perpektong araw ng aking kasal ay naging isang entablado ng mga lihim at pag-aalinlangan. Habang nakatingin ako sa dalawang lalaking pinakamalapit sa akin, alam kong sa sandaling ito, ang kanilang lihim ay hindi na maaaring manatiling nakakubli. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanilang mga mata? At paano ito magbabago sa aking desisyon? Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Hindi lamang dala ng kaba, kundi ng pag-asa na sa wakas ay matutuklasan ko na ang lihim na bumabalot sa araw ng aking kasal. Sa araw na iyon, habang papalapit ang aming kasal, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa pagitan naming tatlo. Ako, ang aking magiging asawa, si Marco, at ang aking matalik na kaibigan, si Daniel. Pareho silang abala sa kanilang mga gawain. Si Marco, sa mga huling detalye ng kasal, habang si Daniel ay sinasabing tutulong sa akin sa pagpili ng aking magiging damit pangkasal. Subalit,
Sa kabila ng kanilang sipag, may nagbabadyang alingasngas na tila hindi ko maipaliwanag. Nang magtagpo kami ni Daniel sa isang maliit na butik sa gitna ng lungsod, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang hindi pangkaraniwang pagiging tahimik. Sa loob ng maraming taon ng aming pagkakaibigan, palaging siya ang masigla, ang nagbibigay ng liwanag sa anumang silid na kanyang pinapasok. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may bumabagabag sa kanya. Daniel, okay ka lang ba? Tanong ko habang sinusubukan ang isang simpleng damit na puti na may mga maliliit na detalye ng rosas. Oo naman, Mina. Medyo pagod lang siguro, sagot niya. Ngumiti, ngunit hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Habang patuloy kaming pumipili ng damit, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata na tila may hinahanap. Parang ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar at hindi ko mawari kung saan. Matapos ang ilang oras, nagpasya kaming magpahinga sa isang maliit na kafe malapit sa butik. Habang umiinom kami ng kape, hindi ko na natiis ang aking pag-aalala at nagtanong muli. Daniel, may problema ba? Parang ang layo ng iniisip mo. Nagatubili siyang sumagot, ngunit sa huli ay nagsalita. Mina, may gusto akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Napabuntong hininga ako, naghahanda sa kung anumang sasabihin niya. Ano ba yan? Sabihin mo lang, ako naman ang best friend mo, di ba? Nakilala ko si Marco bago pa kayo nagkakilala. Ang kanyang bungad, tila isang bomba na sumabog sa aking isipan. Pero hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na siya pala ang magiging asawa mo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin, Daniel? May relasyon kami dati, ang kanyang pag-amin, na tila mga salitang bumaon sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang aking magiging asawa at ang aking best friend. Paano nangyari ito? Ang aking isipan ay nagbanggaan sa mga tanong at alalahanin. Pero paano? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Noong una, hindi ko alam na siya si Marco. Nagkakilala kami sa ibang pangalan. At nang malaman ko, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayokong masira ang lahat. Tugon niya, puno ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Habang nakaupo sa harap ni Daniel, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Pagtataka? O pagkabigo? Lahat ng iyon ay tila nagtatagisan sa loob ko. Paano mo nga ba haharapin ang katotohanan na ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay mo ay may lihim na hindi mo inaasahan? Bakit hindi mo man lang sinabi nung una pa lang? Ang tanong ko, namumutawi ang sakit sa aking tinig. Hindi siya makatingin sa akin. Natatakot ako, Mina. Natatakot akong mawala ka sa akin. Sa kabila ng kanyang pagtatapat, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang ibig sabihin nito para sa aming kasal. Ang kagalakan na dati kong nararamdaman ay napalitan ng hindi maipaliwanag na takot. Paano kung hindi ko na kayang ipagpatuloy ito? Paano kung ang relasyon nila ay hindi patapos? Ang mga tanong ay nagsimulang bumuo ng mga agos sa aking isipan. Hindi mapigilan. Nang maghiwalay kami ni Daniel sa kafe, hindi ko maiwasang mangarap ng balisa sa aking kinabukasan. Ano na ang mangyayari pagkatapos nito? Paano ko haharapin si Marco? At paano ko haharapin ang katotohanang dala ni Daniel sa aming pagkakaibigan? Pag-uwi ko, natagpuan ko si Marco sa sala. Abala sa pagbabalot ng mga regalo para sa mga ninong at ninang. Ang kanyang kaswal ng ngiti ay kasabay ng hindi maipaliwanag na bigat sa aking dibdib. Mina, kamusta ang pamimili? Ngumiti ako. Pilit na tinatago ang aking alalahanin. Okay lang, nakakapagod, pero masaya. Ngunit sa likod ng aking ngiti ay ang malaking tanong. Ano ang gagawin ko sa nalaman ko? Habang nag-uusap kami ni Marco, hindi ko maiwasang maramdaman ang pangamba sa aking isip.
Natatakot akong malaman niya ang pagtatapat ni Daniel, ngunit natatakot din akong hindi ko siya makausap tungkol dito. Sa mga oras na iyon, tila ang lahat ay misteryo. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya akong hindi muna sabihin kay Marco ang aking nalaman. Sa halip, nagpasya akong kausapin si Daniel muli, sa pag-asang mas maipaliwanag niya ang sitwasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano pa kaya ang mga lihim na itinatago ng aking magiging asawa? At ano ang kahihinatnan ng aming kasal? Sa aking pagtulog, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Posible bang may mas malalim pang lihim na itinatago ng dalawang lalaki sa likod ng aking kasal? Ang araw ng aking kasal ay tila isang panaginip, ngunit hindi ang uri ng panaginip na puno ng kagalakan. Sa dalikip, sa halip, ito ay parang isang labirinto na puno ng mga anino at mga bulong na hindi ko maunawaan. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang aking puting damit na tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi ko maiwasang isipin yung mga kaganapan ng nakaraang gabi. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magtipon-tipon at ang mga nagdaang sandali ay tila nagkaroon ng ibang kahulugan. Si Julian, ang aking matalik na kaibigan, ay palaging nandyan para sa akin. Siya ang tipo ng tao na hindi mo kailanman inaasahang magtatago ng kahit ano. Ngunit noong isang gabi, bago ang kasal, naramdaman ko ang isang kakaibang paglihis sa kanyang mga mata. Parang may gustong sabihin si Julian, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Nakipagkita kami sa isang tahimik na kafe sa gitna ng lungsod at sa kabila ng ingay sa paligid. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang bumabalot sa akin ng malamig na hangin. Kay, may kailangan kang malaman, simula ni Julian, ngunit bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at nakita ko ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginig habang hinahawakan ang tasa ng kape. Pero, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Julian, ano bang nangyayari? Alam mong maaari mo akong pagkatiwalaan. Sabi ko, sinusubukang palambutin ang kanyang loob. Ngunit sa halip na tumugon, tumayo siya at naglakad palayo. Naiwan akong nagtataka at nababalot ng kaba. May bahagi sa akin na gustong sundan siya. Ngunit may mas malakas na bahagi na nagsasabing mas mabuting maghintay. Ngayon, sa araw ng aking kasal, si Julian ay nasa tabi ko bilang aking best man. Ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at naglalaman ng tila hindi matitinag na mga lihim. Sa kabila ng kasiyahan na bumabalot sa paligid, ramdam ko ang kanyang pagkabalisa. Si Mark, ang aking magiging asawa, ay tila perpekto sa panlabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at ang kanyang ngiti ay tila nakakapawi ng lahat ng agam-agam. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may nakatago, isang bagay na hindi ko pa lubos na maunawaan. Simula pa lang ng aming relasyon, si Mark ay palaging misteryoso sa ilang aspeto. Hindi ko yun binigyang pansin dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Habang papalapit ang seremonya, ang oras ay tila bumagal. Ang mga hakbang ko sa aisle ay nagbigay ng ritmo sa aking puso, ngunit may bumabalot na pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Ang mga bisita ay nakangiti. Ang mga bulaklak ay naglalabas ng matamis na halimuyak, ngunit ang aking isipan ay punong-puno ng mga tanong. Nang dumating na sa puntong kami ay magpapalitan ng mga pangako, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan ni Mark at Julian. Nakatitig si Julian kay Mark na para bang may sinasabi ang kanilang mga mata na hindi ko mabasa. Ang mga pangako ni Mark ay puno ng pag-asa at pagmamahal, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, na tila may bumabagabag sa kanya. Sa gitna ng seremonya, bago kami magpalitan ng singsing, biglang tumayo si Julian. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon,
ngunit may halong sakit na hindi ko maipaliwanag. Kay, hindi ko kayang itago ito pa, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa sa akin upang makinig. Julian, ano bang nangyayari? Ang tanong ko, habang nararamdaman ko ang pag-aalala na lumalakas sa aking dibdib. Ang mga bisita ay nagkatinginan, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng eksena. Mark. At ako. Nagsimula siya, ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumagsak sa lupa, nag-iiwan ng napakalaking puwang sa pagitan namin. Kami ay may relasyon. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang hampas ng alon, na nagwasak sa lahat ng inaakala kong alam ko. Hindi ko inasahan ng mga revelasyong iyon, at ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa aking puso. Ang lahat ng mga sandali, ang mga alaala, ang mga pangarap para sa hinaharap ay biglang nag-iba ng kulay. Habang nakatitig ako kay Mark at Julian, naramdaman ko ang mga luha na bumaba sa aking pisngi. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit ang kanilang mga lihim ay nagbigay ng bagong kahulugan sa lahat ng nangyari. Ang seremonya ay nagpatuloy, ngunit ang mga pangakong binitiwan namin ay tila mga bulong lamang sa hangin. At habang tumatayo ako roon, sa harap ng altar, isang bagong tanong ang bumuo sa aking isipan. Ano ang gagawin ko ngayon? Sa gitna ng pagkakanulo at sakit na ito.